Okay. Okay, got it, got it. Okay. Um, Welcome everyone dito sa day 1 ng 5-day Facebook Ads Challenge. And I'd like to welcome everyone here in the Zoom. Remelin, Mark, Noriel, Cheryl, Lisa. Ayan. So, medyo marami-rami na tayo ngayon. For those of you guys, probably napanood nyo na yung recording or yung previous batches. Kung hindi pa, ayusin ko lang tong camera ko. Bakit medyo ano siya? Okay, looks like okay na siya. Okay, so welcome everyone. Yes, Mary Grace, magandang gabi. Tonight we're gonna set some expectation, no? As promised, I'm gonna share my screen real quick. Okay, let me know if you can see it. Yan. Kita na ba guys? Type yes in the chat. Yon, kita na. All right. So welcome everyone dito sa 5-day Facebook Ads Challenge. Ito yung ating day 1, no? I'd like to formally welcome everyone dito sa training natin. And ano nga ba matututunan nyo in the next 5 days ng ating training, no? Today is day 1. We're gonna talk about the business setting overview. No, ano yung pagkakaiba ng Meta Business Suite, ng Ads Manager, no, or yung business portfolio natin? Ano pagkakaiba nito, no? So I'm gonna dig dive deep dive on it, and I'll discuss more of the differences between those three. Ano nga ba yung boost post, ano nga ba yung personal ad account? So ito yung pag-uusapan natin on day 1. So day 2, understanding the campaign objectives, no? And how the Facebook auction works. Pag-uusapan natin yung different campaign objectives from awareness, traffic, engagement, leads, and sales, and etc. So, and then how the Facebook auction works, paano ka ba nga ba charge ni Meta in terms of your budget? And day 3, different campaign setup. We're gonna set up your campaign from scratch. Now you're gonna see it from scratch. And day 4, understanding the Facebook ads metrics. No, ano nga ba yung mga metrics na babantayan ninyo in terms of your Facebook ads campaigns, no? Para hindi ka naliligaw kung paano ka magde-decide moving forward with your ad campaigns. And ultimately, day 5, the ultimate Facebook ads calculator. How can you be able to calculate your return on ad spend, you know? And paano mo nga ba siya kukumpitin para malaman mo kung profitable ka or hindi. Okay? So yun po yung mga excuse me. Inuubo yata ako ngayon. So yun po yung mga magiging topic po natin in the next 5 days. So for those of you guys, namla ako tubig guys ha. So for those of you guys na nakapanood na or napanood na yung recordings, no? Nag-email kami sa inyo, and then do instructions on how you can be able to watch the previous recordings. So you can go ahead and watch the replays dun sa dashboard po ninyo. Yung mga hindi pa nakaka-access ng inyong dashboard, I'm gonna be sending you guys an email after this training, and then nandoon yung instructions on how you can be able to access your dashboard. Okay? So, without further ado, I'd like to know everyone who is inside this live training. Sino dito guys yung mga service-based business, no? Type number 1 in the chat. Perhaps you are in the real estate industry, insurance, ano pa ba, virtual assistant, no? Nasa service industry kayo. Yan, type number 1. Okay? You're providing your services to make a living. Yung parang yun po yung ano natin. So type number 1. Type number 2, sino dito yung mga business owners naman?
Type number 2, who among you here ang business owners? Yes, aesthetic services, yan. So business owners din dito. Okay. So I'd like to know guys naman kung sino dito yung mga mute ko lang yung ano Yan, mute ko lang kayo guys yung mga nandito sa participants. Okay, sino naman dito guys yung nag-boost post lang before? No, boost post lang ang alam, hindi nila alam yung ads manager, hindi nila alam yung business portfolio, ano yung pagkakaiba? Type number 0 in the chat. Sino dito yung nagbo-boost post lang? Type 0 in the chat. Mark Noriel. Sino pa? Boost post. Meron pa dito? Nag-boost post. Cheryl. Okay. Sino pa? Wala na? Meron pa ba? Boost post lang ang alam. Hindi nila alam yung ads manager mismo. Ayan, si Mark and si Cheryl lang. So, tried once with boosting with the friends guide, di ko pa rin maintindihan. Okay. Okay. So, among you nag-type ng 0, sino guys ang naka-laptop or PC? Type me in the chat. Sino sa inyo naka-laptop or PC? Si Miss Remelin. Okay. Teka, sino yung... okay. Okay, si Miss Remelin, I'm going to give you permission to share your screen. No, sige, go ahead, Miss Remelin. By the way, guys, my name is Clarence, and you could call me Clarence or Renz, whatever. Hindi na importante, importante kayo. Mabigyan ko kayo ng lesson for tonight so that magkaroon kayo ng value all throughout our training session. Miss Remelin, go ahead. You can share your screen because ikaw ang lucky winner tonight. Nagagawa ko ng business portfolio from scratch. Or perhaps may business portfolio ka na, however, you don't know how to use it. Okay? So, yes, I am seeing your screen right now. Kaso, hindi ako makapag-ask ng permission to navigate your screen. Are you using Are you using Apple device? Pwede kitang i-unmute. Remelin. Naka-Apple ba kayo, Ms. Remelin? Unmute po kayo. Yan. It looks like yung microphone nyo hindi naka-connect, Ms. Remelin. Hello? Yan, use microphone. Hindi po. Okay. Ano siya, Microsoft Edge. Edge, okay. Meron kasing I'm supposed to have an access to your device. Can you share the entire screen and then merong possible na settings dyan that would give me permission to navigate your device? Can we try that one? Sige, go ahead. Can you share it back? Meron kasi supposedly dyan yung hindi kasi lumilitaw sa akin sa part ko eh. Bali nakalagay Microsoft Edge tab, Windows, entire screen. Kaya Yes. lang wala siyang share na eh. I see, Hindi ko maklik yung share. Okay. Cancel agad. Okay. Yun ang problem, hindi natin makita dun sa end mo. Anyway, try natin si Sir Mark. Sorry, Miss Remelin. Supposedly Okay. meron tayong dyan. Pero try natin si Sir Mark. Go ahead, Sir Mark. Sir Mark? Okay, sige. Wait lang po. Okay. Share ko ay Google Chrome. Yes, entire screen po, sir. Wag lang yung Google Chrome. Yung mismong buong screen mo. Yan, there you go. So let me check. Ayun, merong remote control access. Yan. So approve mo lang, Sir Mark. Yan. So wag mo muna siyang gagalawin and dalhin mo ko dun sa Facebook, profile mo.
Naka-login ba yan sa Chrome or doon sa ano? I think you're using Safari or Chrome. Alin ba sa dalawa yung ginagamit mo? Chrome, meron lang ano parang may kailangan pa siyang Sige, ito. sige. Open mo yung Facebook mo or yung Zoom yan. Enable mo yan. Yan. Okay. Tapos maglalagin ka ng password mo, I think. Okay na. Okay. Then ito yung Yan. There you go. Okay. Wag mo na munang gagalawin. And then, yun. There you go. So guys, nakikita nyo, ito yung personal profile ni Sir Mark. So this is also the same dun sa end po ninyo. Kapag ka nag-click kayo dito sa right side, makikita nyo yung mga pages na minamanage po ninyo. Lalabas po yun dito lahat. Ngayon, for you to be able to see if mayroon na kayong business portfolio, all you need to do is to click one page. Kahit anong page. Alin ba ditong page yung gagamitin natin, Sir Mark? yung sweet cherry. Sweet cherry, yan. So, click po natin to. Tapos, mapupunta tayo sa either itong Ads Manager, click natin yan. Mapupunta tayo dun sa mismong Ads Manager. Ngayon, makikita mo dito may nagra-run na ads. And then, para ma-check natin kung meron ka ng business portfolio, all you need to do is to click the drop down. Tapos, makikita nyo po yan dito. So, as far as you can see it, meron ka ng indigo photo dito, tsaka sweet cherry. Hindi po siya page. Okay, baka napapagkamalan po ninyo na page po ito. Hindi po ito page. Business portfolio nyo po ito. Itong nasa baba, yung one ad account, ito po yung personal ad account po ninyo. I do not recommend you guys using this one. And as far as I can see it, I think you're using your personal ad account. Tama po. Okay. So, okay. Now, the way you create a business portfolio from scratch is click nyo tong create a business portfolio and lagay nyo lang po dito halimbawa whatever, business one, and then just put the first name, last name, and then your email, no? Kung kayo guys is naka-Yahoo pa rin kayo ang gamit ninyo, make sure na Gmail ang gamitin nyo dito. Wala namang problema kung yung Facebook ninyo, yung profile ninyo, Yahoo ang gamit ninyo, tapos Gmail ang ilalagay nyo po dito. Walang kaso yon. So the moment you create the first name, last name, and email, magsisend po si Meta ng confirmation email sa Gmail na nilagay po nyo dito. Make sure lang na yung email na yon naka-open dito sa same tab. Okay? Otherwise, kung halimbawa Google Chrome ang gamit po ninyo, tapos yung email po ninyo nakalagin sa Microsoft Edge, hindi po yan mag-work. Magkakaroon po ng error yan. Okay, make sure na the same browser po ang ginagamit po ninyo. Okay, so I'm not gonna do it right now because I can see na meron ka ng business portfolio na nagawa dito. So, dito na natin ipapasok sa Indigo Photo, no? O iba pa rin to. Ito, Sweet Cherry, no? Tama ba? Hello, Sir Mark? Yes po, sweet cherry. Okay, Sweet Cherry. So, may Sweet Cherry ka na dito na business portfolio. And then, i-click lang natin itong gear icon. Ang tawag ko dito, gear icon. Yung bilog na yon. Okay, tingnan natin. Mapupunta tayo doon sa business portfolio po ni Sir Mark. Ngayon, makikita nyo dito sa pages, meron na dito yung page niya. Tapos kung meron ka pang Instagram account, ayun, so dapat nandito siya. Kung may WhatsApp account ka naman, pwede mo siyang i-claim dito. Okay, just add and then link a WhatsApp account or create a WhatsApp business account. Now, there are 3 ways on how you can be able to access someone's business portfolio. So, let's assume na si Sir Mark is my client and I am the freelancer or I am the media buyer. No? There are 3 ways on how you can be able to access someone's business portfolio. The easiest one is via email address, which is this one, via people. So I'm gonna add myself inside the business portfolio via email. So what I'm gonna do is, assuming guys na nakapag-create na kayo ng business portfolio, this is the business portfolio na create natin. Kasi hindi na ako gumawa from scratch kasi meron na siya, and then you can also watch the previous recordings or previous batches kasi gumawa ako doon from scratch talaga ng business portfolio. So assuming na ito na yung business portfolio na nagawa natin, so what I'm gonna do is I'm gonna click invite.
invite people, and I'm gonna add myself inside. Okay. So this is my email. And then what I'm gonna do is I'm gonna click next. And then there are two controls na pwede mong ibigay dun sa tao. Partial access or full control. Now, you have to be very careful on selecting the access, kung ano ibibigay niyong access. Kapag hindi niyo paggaganong kilala yung tao, just give them the partial access. However, kung kilala niyo naman yung tao, just give them a full control access. If you want them to have a full control and then they work in behalf of your business. So for the sake of this demonstration, I'm just gonna select full control. Okay, you can remove me after the 5-day challenge, Sir Mark, on day 5 on Friday. So you can just remove me, or I'm gonna leave your business portfolio, no problem. So we can click next, and then depending on what assets you want to give to the person. So let's say for Facebook page, bibigyan mo ko ng access, and then for the sake of this demonstration, I'm gonna get full control. Again, you can give me partial and full control, or for full control. So for the sake of this demonstration, I'm just gonna use full control. Add accounts, the same thing, no? I-select mo yung box, and then it's either partial access or full control. So I'm just gonna use full control for the sake of this demonstration. And kung merong Instagram dito, then select mo lang yan, and then full control. So click natin yung next. Okay, and then send invitation. So makaka-receive ako ng email. Click natin muna yung verify account before ma-send yung send email, and then ito rin ba yung naka-open dito, sir? Ito rin ba yon, yung email na yan? Check natin So refresh muna natin, baka na traffic lang. Ayun, may pumasok na. So lagay natin to, copy, and then paste it here. Submit. Then guys, makaka-receive ako ngayon ng email. So I'm gonna stop sharing si Sir Mark, and then I'm gonna share my screen. So there you go. Let me know if you can see my screen. So ito na siya. And wait natin na mapumasok yung kanyang invite. Normally guys, pumapasok yan sa social tab. No, 'di ba may primary, merong promotions, tapos merong social. So dito yan pumapasok yung OTP. I'm just gonna refresh this one. Ayun, pumasok na siya. So action required. Ayan, so log in to view invitation. And then magla-login ako. And then lalagay ko yung pangalan ko dito. And then my name, continue. And then continue, accept invitation. And then mag-ask si Meta ng password ko. So I'm just gonna stop sharing my screen. And then I'm gonna put my password. So normally kasi yung password ko nilalagay ko talaga sa notebook. Kasi para hindi natin nakakalimutan. So let me just log in my password. 1 sec. Okay, mahaba yung password ko eh. Medyo kinokomplikado ko yung password ko para hindi agad mahulaan. Okay. So wait natin. Yan, mute natin yung iba. Okay. Let me see if pumasok na. Ayan siya. So I'm gonna share my screen again. So makikita dito na nakapasok na ako doon, automatically mapupunta ako ng Meta Business Suite. Ito siya ngayon, di ba? So, and Meta will ask to verify my account, and then magsisend ulit yun ng email. Ayan, so send email, and then ganun pa rin, ilalagay mo yung OTP. So that's the first way of getting access via email address. The second way of getting access from someone's business portfolio is via assets. You can share your screen again, Sir Mark.
And then, ituturo ko naman sa inyo kung paano yung pag-gain ng access via assets lang. Ibig sabihin, kung ano lang yung gusto mong ibigay na asset. No? So, you can share your screen and then I'm gonna navigate again. Give me a remote control access. Approve mo lang siya and then balik mo ko dun sa kay Meta. Sa Facebook account mo. There you go. So, basically guys, 'di ba yung una via people tapos nilagay ko yung email address ko and then nandoon ako sa loob, 'di ba? So ito na virtual5solutions@gmail.com. Now, the second way of getting access is via asset lang. Ibig sabihin kung gusto mo lang ibigay yung ad accounts mo. Ay, disabled pala 'to. This couldn't be charged. Tingnan natin. Teka lang Disabled pala yung ad account mo, may problema dun sa payment method mo. May 368 ka na balance. May updated ba tong Mastercard mo, Sir Mark? Unmute mo na kita. Or may bago kang ano dyan? May bago kang card na pwede natin gamitin. Meron. Sige, i-remove na lang natin to Itong Sige. card na to. Kaya lang babayaran natin yung 368 na past due mo. Okay lang. Okay, so let's see. So ngayon, anong tawag dito? Ano kayo magandang gawin? Nandiyan dyan yung card mo, dala mo, nakatabi sa yung card. Yes. Okay, sige. Ang gawin natin, remove muna na natin yung card mo. Eto. Before natin kasi ma-remove yan, kailangan natin maglagay ng bagong card. So, I'm gonna click add payment method. Kasi tingnan nyo to guys, no? Makita nyo tong nasa baba. Default. Ibig sabihin, ito yung Mastercard niya. Ito yung default payment method niya. So, kailangan mo natin maglagay ng bago natin ma-remove yung default. So, add payment method. Tapos, itong 368.66, the moment na nilagay natin yung payment method na bago, yan, mababayaran yung 368.68. So, click natin tong next. And then, paki-fill out tong information dito. Stop sharing muna kita para hindi makita yung Okay. credit card details mo. Ayan, naka-stop sharing ka na, Sir Mark. Okay. Sige. Okay? So, bago natin i-remove yung luma mo. Kasi hindi yan magpo-push through pag walang bagong payment method Okay, wait lang. Okay. Parang rin naman yung ano. Yan. Hopefully, nandiyan yung isang credit card mo. Ito pa rin naman siya. Wait lang. Kung may other card ka na pwedeng gamitin, so that's better. Sige po. Processing na. Okay, good. Wait lang pala. Okay. Naka-block lang pala kaya hindi siya nagpo-proceed. Okay na. Wait lang po. Wait lang. The reason guys, in-stop sharing ko kasi sensitive information yon. So, hindi natin pwede ipakita yung details ng card niya. Otherwise, mamaya may bill na si Sir Mark na over limit na siya. Wait lang po. Sige lang. Ba? Ayaw pa. Ulit. Bagong card ba yan o luma? Chinek ko yung pa rin naman pala. Nakalock lang yung aking ano kaya hindi nag-auto ano. Sige lang. Nag-pay na ako, hindi pa lang siya nag-reflect. Pero nawala na yung pula. Yun pa rin. Nag-clear na ba? Wait lang.
Yan, na-refresh ko lang po. Kung nawala na yung pula, okay na yan. Yun pa rin eh. Ganun pa rin. Um, Try natin gumawa ng bagong ad account na lang siguro. Sige, you can share your screen back again. Baka matagal mag-ano. Pero nag-proceed na yung payment. Sige. You can share back your screen again and see kung ano naging error. Sige, balik mo ko dun sa Meta. Pahingi ako ng remote control access. Ganun talaga guys, no? Live kasi tayo ngayon. So, ayan. So, tingnan natin dito, Meta Business Suite. Refresh natin. Payment method ka talaga. So, I'm gonna create a new ad account. Hopefully, mabigyan tayo ng slot. So, I'm gonna click add. Create a new ad account. So, ad account name, Sweet Cherry 2. Tapos, time zone lang natin is Manila, of course. Tapos, Philippine Peso. Tingnan natin kung mabibigyan tayo ng slot, ha? Kasi naka-disabled tong isa eh. My business ang siselect ninyo and then click next. I agree and then create ad account. Hopefully, mabigyan tayo ng slot. Mukhang mag-okay naman to. Ayun. So, nabigyan tayo ng slot. So, click muna natin yung done. Just in case, di ba, click dito, add payment info. Just in case na wala ito, dito kayo pupunta sa inverted triangle. Ito. So, click nyo lang ito. Tapos, view payment methods. Mag-Gcash muna tayo dito, Sir Mark, para sigurado. Okay? So, add payment method. So, pangalawang add account na natin ito. Tapos, next. Tapos, teka, ba't wala kang Gcash? Credit card lang ang meron dito. Teka. Current balance. Bakit walang Gcash? Get started. Parang matagal na nawala sa akin yung Gcash. Yun yung problema. May mga ibang ad account na credit card talaga yung pinapalagay. Especially pag nakita nila na may capable ka of paying credit card. Add payment method, PayPal, ito, PayMaya wallet. Yan. Meron ka. Pwede. Ito, Maya na lang. So, I'm gonna click next. May app ka naman dyan, di ba? Yung mobile app, yung PayMaya app. Tapos, skip na lang muna natin to. Tapos, lagay tayo ng magkano? 500? May laman ba? Yung Maya natin? Okay, 500. Check ko. Okay. Check nyo muna bago natin proceed. Sige. Okay. Next. So, and then open PayMaya wallet. Okay. Buksan nyo na po yung app nyo, Maya app. Okay, sige. Tapos meron dito ang QR code na lalabas. Barilin nyo lang yung QR code para pumasok yung 500. Bagal lang nung app eh. Sige lang. Wait lang. Ayan. So meron na siyang QR code. Then you can just scan the QR code para pumasok yung 500. Okay, sige pa. Wait lang. Yeah. Okay, 2 nag-OTP lang. Okay. Barilin natin. Okay na. There you go. Pasok. Okay. Pasok sa banga. Shoot. Okay. So there you go. That's how you fund your ad account. So meron na tayong
500 peso budget doon sa ad account po natin. Now, I'm gonna remove some of this para hindi siya distraction. Again, meron tayong Sweet Cherry sa baba, tapos Sweet Cherry 2 yung nasa taas. Actually, I'm not sure if I can rename this one. So, you can rename your ad account, guys, no? So, pag dito sa Sweet Cherry, pwede ko itong i-rename. So, click nyo lang tong 3 dots, edit, tapos lagyan ko siya ng Sweet Cherry 1. Ayan. So, para alam natin na yung 1 yung may problema, tapos yung 2 yung okay. So, ito yung guys yung kukuhanin kong access. Okay, ito yung one of the assets ni Sir Mark. Ibig sabihin, since hindi ako makapasok dun sa Sweet Cherry 1, sa Sweet Cherry 2 ako papasok. Now, ang ibibigay lang ni Sir Mark sa akin, itong ad account ID na to. Okay? So, copy mo lang yan, Sir Mark, and then i-send mo dito sa chat natin, sa Zoom chat. Okay, copy mo yan, and then stop sharing mo na kita. Tapos, hanapin mo yung Zoom chat natin tapos i-send mo siya dito sa Zoom chat. Ibig sabihin, guys, kanina, di ba, humingi ako ng access, buong business portfolio niya. Ibig sabihin, the entire portfolio may access ako. Okay, yun po yung ibig ko sabihin kanina, yun yung una nating ginawang process. This time, ibig sabihin, bibigyan lang ako ni Sir Mark ng access on a specific asset, which is yung ad account lang. Yung ad account ID na sinend sa akin ni Sir Mark dito sa Zoom chat po natin. Okay, so what I'm gonna do is I'm gonna head over doon sa aking business portfolio. Okay, let me just, kasi nag-ask na naman ng OTP to si Meta. Okay, wait lang. So I'm gonna share my screen. And then, basically, nandito na ako sa social tab ko. Ayan, verify your business email. Yan, kung sa mamaya humihingi talaga si Meta ng confirmation code. Okay, kailangan na may access kayo dun sa email ninyo. Yan, done. So, eto ngayon is yung business portfolio ko. This is my own business portfolio. So, what I'm gonna do, I'm gonna try to add yung Sweet Cherry 2 na ad account ni Sir Mark dito sa business portfolio ko so that I can be able to run ads on behalf of Sir Mark. What I'm gonna do is I'm gonna click add. Okay, and then request access to an ad account in another business portfolio. So what I'm gonna do is I'm gonna select the third one and then kopyahin ko yung ad account na binigay sa akin ni Sir Mark. Okay, then I'm gonna paste it here. And then i-click ko yung next, and then it's either partial access or full control, and then confirm. Okay, yun yung ibig sabihin, binigay ko lang is yung ad account lang na access. So makikita nyo dito, yung Sweet Cherry 2, nakapasok na dun sa Virtual 5 Solutions na business portfolio, which I own. So I'm gonna assign people and I'm gonna assign myself. Okay, what I'm gonna do is I'm gonna click myself, and then I'm gonna click this one, and then assign. Now, makaka-receive si Sir Mark ng notification sa kanya. So you can share back your screen, Sir Mark. Doon ituturo ko naman kung saan yun makikita. Okay, let me gain control access nung device po ninyo. Approve nyo lang po yan. Okay, dito nyo makikita yung request na yon. Sa bandang baba dito, na hanapin nyo yung requests. Ito. So dito nyo yun makikita yung request ko. However, hindi na lalabas dito kasi nga meron akong access na already sa buong business portfolio ni Sir Mark. Ibig sabihin, nagkuha ko na yung buong business portfolio ni Sir Mark kanina kaya hindi na po siya lumabas dito. However, ito naman yung pangatlo, way of getting access is via partners. Ngayon, makikita mo na dito yung business portfolio ko. Kasi nga kanina, naging partner na ako ni Sir Mark. Di ba? So, for the sake of this demonstration, I'm gonna remove myself first. Okay? Remove from business portfolio. And then,
ito yung pangatlong way of getting access via partners. Okay, what I'm gonna do now is I'm gonna send my business manager ID naman kay Sir Mark. Di ba kanina, sinend sa akin ni Sir Mark yung ad account ID niya. Okay? This time, I'm going to send my business manager ID. Ibig sabihin, it's the other way around. Pabalik naman. Okay? Let me just quickly generate the business manager ID. Okay, I'm gonna send it over dito sa chat. Sir Mark, ito yung business manager ID ko. This one. So, nasa chat, kopyahin mo lang yan. Okay? And then, click mo yung add. Kapag na-copy mo na, yung add button sa gilid. Yan. Add. Tapos, give a partner access to your assets. Yan. Tapos, paste mo yung ID ko dyan. And then, click next. And then, select mo tong box. Yan. Tapos, yan. Everything. Yan. Tapos, add accounts. Kung anong add accounts yung bibigyan mo. Ito, add Sweet Cherry 1. Ayan. So, kung may Instagram accounts din, ito siya. Ayan, full control and then assign assets. So, that's the third way of getting access, guys. So, ano naman ang purpose nito? Bakit ko pinapakita sa inyo? Kasi, sooner or later, baka magpaparan kayo ng ads sa mga sa mga freelancers katulad ko or dun sa mga media buyers na katulad ko, then you know how it works, no? Alam niyo hindi kayo pwedeng lokohin, no, ng mga freelancers or mga media buyers na okay sir, ganito yan, madali lang yan. At least alam ninyo. Okay? So now, basically guys, nakita nyo na kung paano. The first one is via people, no? Invite people, yan yung first. The second one is via asset. Ibig sabihin kung anong asset lang ibibigay mo. When I say asset, that could be your pages, that could be your ad accounts, that could be your Instagram, that could be your WhatsApp, and that could be your Facebook pixel, no? Medyo advanced na po yung Facebook pixel, but these are some of your assets inside your business portfolio. Again, hindi po ito page. Ito po ay business portfolio po ninyo. If you click here sa gilid, and if you click the drop down, makikita nyo dito, you have two business portfolios, Sir Mark, the Sweet Cherry and Indigo Photo. Down below is your personal ad account. Okay, now, ano nga ba yung pagkakaiba ng business portfolio, ng ad account, at ng Meta Business Suite? Ang nakikita nyo ngayon sa harap ninyo is business portfolio. Yung ad account is this one. Dito kayo magraran ng ads. Wag po dun sa personal ad account po ninyo. So if I click here sa Sweet Cherry number 2 and I click Open in Ads Manager, dito po kayo magraran ng ads, Sir Mark. Wag po dun sa personal ad account po ninyo. Okay? So this is the Ads Manager. Okay? Yan. Ito po ay Ads Manager. Ito po ay buong business portfolio. Nabisaya naman doon. Business portfolio. And this is the Ads Manager. And ito yung Meta Business Suite. Okay? So, pagpunta mo, ito yung Meta Business Suite. Ayan. Yan. So, magkakaiba itsura niyan. Yung, para magkaroon kayo ng idea, para saan tong Meta Business Suite, ginagamit po ito madalas ng mga social media managers. Dito po kayo pwedeng mag-schedule ng post po ninyo. So, i-click nyo yung planner. Okay, click nyo yung planner. And then, pwede kayo mag-schedule ng post po ninyo. Okay, so halimbawa for October 8 or October 7, click nyo lang po itong October 7. Yan, so pwedeng month. And then, yan, so pwede kayo halimbawa October 7. Yan, click nyo lang ito and then click nyo yung plus sign and then schedule post. Yan po yung purpose ng Meta Business Suite. Pwede kayo mag-post ng 10 a.m. kung what and what not. Tapos, lagay niyo po dito, let's say for example, add photo or add video. So, pwede nyo gamitin po yan. That's the purpose of Meta Business Suite.
para hindi kayo, kung halimbawa gagawa kayo ng ChatGPT prompt tapos for the rest of October, yan na po yung magiging parang scheduling ninyo. So pwede nyo gamitin yung Meta Business Suite. Ngayon, pwede rin nyo rin makita dito yung mga messages na pumapasok. Click nyo po yung inbox. No, discard changes muna natin. Pag kinilik nyo po yung inbox, makikita nyo dito yung mga messages ng mga nag-inquire po dun sa page po ninyo. Okay, that's the purpose of Meta Business Suite. On the other side, yung Ads Manager, dito kayo mag-create ng ads. So, i-click nyo yung create. So, that's nandyan yung awareness, traffic, engagement, leads, promotion, and sales. So, dito gagawin natin ito on day 3. Okay, dyan tayo mag-create ng ads from scratch. Now, if you want to access your business portfolio, if you want to give someone access to your business portfolio, this is where you go. Okay? Now, i-describe ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba nung tatlo na yon. Paano nangyari, anong i-demo ko sa inyo. Okay, let me know guys if you can see my whiteboard. Kita niyo na ba? Wag muna kayo magdo-drawing guys, ako muna magdo-drawing. Ngayon, let's assume na ito si Sir Mark. Okay? Si Sir Mark, by the way guys, kita nyo na ba yung screen ko? Type yan. Yes. Kita na? Hello? Yes, okay, good. So, make sure nakita na bago ako mag-proceed. Wag muna kayo magdo-drawing guys ha. So, basically, ito yung si Sir Mark. Now, under kay Sir Mark, meron siyang tinatawag na personal ad account. Now, di ba yung nakita ko natin kanina, meron siyang personal ad account na nakalagay. So, this is his personal ad account. Doon siya nagrara ng ads. Sabi ko sa inyo, wag ninyong gagamitin ito because kapag na-disabled po yung personal ad account po ninyo, mahirapan kayong gumawa ng business portfolio or hindi na kayo makakagawa ng business portfolio. Di ba kanina gumawa tayo ng isa pang ad account na Sweet Cherry Ad 1. Pero before that, meron tayong nakita na dalawang business portfolio. Tama? So, merong isa ano yung isa? Sweet Cherry, tapos yung isa si Indigo. So, I'm gonna put here Sweet Cherry. Tapos, meron pang isa si Indigo, ano nga ba yan? Indigo something. Okay? So, basically, dalawa yung business portfolio ni Sir Mark na naabutan natin. Tapos, di ba gumawa tayo ng another ad account sa baba ng business portfolio. Ito na siya. Yan. So, ito yung number 1, Sweet Cherry number 1. Tapos, meron tayong Sweet Cherry number 2. Di ba? Yan yung ginawa natin kanina. So, ganun po itsura niya. Nakapag-create tayo ng dalawang ad account. Ngayon guys, the reason why, and by the way pala, before I move on, di ba merong tayong page kay Sweet Cherry na business portfolio. Di ba? So ito yung page natin. Tapos meron ding IG. Yan. So meron tayong isang Facebook page. FB page. Yan. Tapos may Instagram din doon, di ba? Nakita niyo kanina. Ayan, IG page. Okay, so ibig sabihin no, nasa ilalim yon ng business portfolio na Sweet Cherry. The reason why, guys, I want you to create a business portfolio kasi kapag itong personal ad account mo na disabled ni Meta yan, hindi ka na makakapag-create ng dalawa na to. Ibig sabihin, goodbye na yung personal account mo and hindi mo na siya magagamit. Okay? So, ang gusto ko mangyari dito, guys, you have to protect this personal ad account at all cost. Ibig sabihin, kailangan hindi siya maging disabled or hindi siya maban ni Meta. Why? Because, for example, nakagawa ka ng business portfolio, tapos merong ad account sa ilalim nun,
then the good thing about it is makakapag-create ka ng multiple ad accounts under it. 'Di ba nakita nyo kanina, nakapag-create ako ng ad account inside the Sweet Cherry. Nakagawa ko ng ad account 1, yung ad account 1 disabled. So 'di ba ito yung kung natatandaan nyo, disabled yung first ad account. Gumawa ako ng ad account 2 which is this one. So makakapag-create ka ng multiple ad accounts under business portfolio kapag maganda yung standing ng business portfolio mo. Okay, ibig sabihin kahit na-disabled na to, makakapag-create ka ng bago, number 2, number 3, number 4, number 5, and so on and so forth. So ibig sabihin, sky's the limit for as long as na ad compliant ka kay Meta. Now, assuming na disabled itong pangalawa, o dilipat ka dito. 'Di ba? Assuming na disabled yung pangatlo, idilipat ka dito. O assuming na disabled yung buong business portfolio mo, dilipat ka dito. Gawa ka ng bagong business ng gawa ka ng bagong ad account. 'Di ba? Ayan. So meron ka ng bagong ad account dito. So another ad account here. Another ad account, and so on and so forth. So paano 'yun? Na-disable yung pangatlo o yung buong portfolio mo, di gawa ka ng bagong portfolio. Diba, disabled dito. O, di gawa ka ng bagong portfolio. Yun yung kagandahan po nun. Unlike yung personal account mo na pinang-boost post mo, tapos na-disabled po yan, wala ka na. Diba? Ayun ang kagandahan kung bakit pinapahiwalay ko yung business portfolio ninyo and yung ad account ninyo under the business portfolio. Doon dapat kayo mag-run ng ads. Huwag doon sa personal ad account. Kasi pag na-disabled yung personal ad account ninyo, wala na, goodbye na yung personal profile nyo. Ang gagawin mo doon, gagawa ka ng bagong Facebook profile na bagong Sir Mark ulit, Mark 2. Di ba? Kasi wala na, wala na silbi yung isa eh. Yung personal profile mo. Na-gets? Okay? Nalinawan na ako ano yung pagkakaiba ng Meta Business Suite, ng business portfolio at ng ad account. May questions pa rin before we proceed. Question and answer portion na tayo. Okay, I'll be answering some questions here sa chat. Charisma? Can others get also walkthrough help in creating an ad? I followed your previous video, yung creating portfolio, but after that, I'm lost na. Yes, Miss Charisma or Charisma, you can share your screen. I can help you troubleshoot whatever error you are experiencing. Sige po, you can go ahead. Pwede kitang i-unmute. Sir Mark, okay na? Malinaw na yung structure ng business portfolio natin? Hi, Sir Clarence. Yeah, Sir, ma'am. Yes. ano po kasi I'm driving pa uwi pa lang. Yun lang. Ano po, 15 minutes pa po ako na makakauwi. Let's see kung aabot tayo. We still have a couple of minutes left. Hanggang 8:30 naman tayo. But Sige. before that, I'm gonna ask some participants here if they have questions, and then kung aabot pa, then we can have we can navigate. Thank you. No problem. Okay. Sige, si Aura, Maujud, Marlon. Okay. I'm from Bicol. That's the reason why medyo matigas din ako magsalita. Bisacol kami. Combination kami ng Bisaya and Bicol. That's the reason why medyo may punta din ako. Although I'm living here na sa Bulacan, nakapangasawa ko ng Bulacannya. That's the reason why. Siguro medyo Tagalog na rin, pero minsan sumasablay pa rin. Ayan, so there you go. What if nasira yung personal account, then I create another account? Can I get the business portfolio? Yes. Miss Aura or yan. So pwede ka naman mag-create ng business portfolio. Paano siya nasira in a sense of what? Na-disabled? Yan. Kung disabled yon yung personal account ninyo, the same personal ad account, kung na-disabled yung ad account ninyo, depende kung permanently disabled na siya, Miss Aura. Pag permanently disabled yung personal ad account ninyo, hindi na kayo makakapag-create ng business portfolio. That's the end of the line. Kumbaga hanggang doon na lang yan. Pero kung yung business portfolio, yung personal ad account mo,
subject for another review pa, pwede yun, makakapag-create ka pa ng bagong business portfolio. Pero kapag kayong, anong tawag dito, completely disabled na siya, big sabihin, wala nang chance for you to submit for another review. Wala na. Hindi ka na makakapag-create ng bagong business portfolio. Okay? Any questions? Aside from, any questions? Parang si Miss Daniela, go ahead. Meron kang tanong? Sige, ask to unmute. Sino yung may mga tanong? Hello? Yes, Miss Daniela. Yes. Yung question ko po, ano po yung like common cases or yung reasons Bakit why na-disable? disable or nare-restrict? Kasi nangyari din po sa amin yan. Like na-restrict tapos hindi na po siya pwede makagawa ng portfolio. Number one restriction, you are non-compliant. When I say non-compliant, hindi mo sinusunod yung meta advertising guidelines. Meaning, shoot ka lang ng shoot ng ads without thinking of the meta advertising guidelines. Ano nga ba yung meta advertising guidelines? So, available naman yung information na yan. I'm just gonna share you my screen. So, if you type in meta advertising guidelines, so, mapupunta ka dito sa meta advertising standards. Ayan, click mo lang ito. And then, nandiyan dyan yung mga prohibited na anong tawag dito, na hindi mo pwedeng gawin. Ayan, meta attributes, meta advertising policy prohibiting ads that contain personal attributes, including information on avoiding assumptions about someone's personal attributes in your ads. For example, mataba ka ba? Bagay na bagay sa iyo tong food supplement namin. So automatically, ina-assume mo na yung target audience mo is they are overweight. No, kaya nga assumptions about someone's personal attributes in your ads. So bawal po 'yon. Hindi kayo pwedeng mag-run ng ads na you assume someone is fat or someone is overweight. Well, you know for a fact na itong supplement mo is para sa mga overweight or losing weight. But you cannot put that assumption sa ads mo. Mare-restrict po yun ni Meta. Bawal po yung cryptocurrency din, no? Although na-approve yung cryptocurrency na ads, I'm seeing some people na nagrarun ng ads, but they put it in a very subtle way. Hindi nila nilalagyan ng crypto to. You know, the reason why, di ba, nagpapa-webinar sila? The reason why nagrarun sila ng ads for webinar because dun sa webinar, pwede nilang sabihin na crypto to. Pero kung magrarun ka ng ads na cryptocurrency, bawal po yon. Hindi approve ni Meta yon. Kung lulusot man kay Meta yon, mare-restrict yon. Sensational content, prohibiting sensational content including information about shocking, inflammatory, or excessively violent content in your ads. Dating. Although itong dating na to, na-approve naman ni Meta, pero it has to be done in a subtle way. Okay? Online gambling, okay, drug and alcohol addiction treatment, personal health appearance, alcohol, social issues about politics, etc. etc. So yun yung mga bawal. So basahin nyo lang ito so that meron kayong anong tawag dito, guide para hindi na-restrict yung meta ads po, yung ad account po ninyo. Gets? Nasagot ba, Miss Daniela, yung tanong? We can unmute you, yan. Yes po. Thank you. You're welcome. Anyone here may questions pa? Aside from Daniela? Let me know in the chat before we will proceed to another question. Wala na? Mag-open na ako laptop. Sige, go ahead, Miss Charisma. You still have a couple of minutes left. So, good for you. Umabot ka. And before mag-open si Miss Charisma, but may take some time before mag-load yan. Grab this opportunity to ask questions, guys. This is your chance.
Wala? Sige, Miss si Aura, go ahead. Aura. Ask to unmute, go ahead. Okay. I have a business, I have a personal account which happened is disabled. And Mhm. then my business portfolio is okay. And then can I transfer to another new account? Are you using laptop right now? Yeah, I'm using the laptop. Okay, you can share your screen before natin si Miss Charisma. Maybe we still have a couple of minutes left. Sige, you Mhm. can share and then navigate natin. Okay, but I'm using the phone right now. Wait lang. Anyway, no problem, no problem. Yeah. Yung question nyo is, disabled yung personal ad account ninyo. Anong tanong nyo is, makakapag-create pa ba kayo ng bagong business portfolio? Hindi, I have the business portfolio already. And then, ita-transfer ko yung business portfolio ko, parang magiging media buyer ko yung new account. Sorry, hindi ko gets. Diba, like kanina you Dalawa discussed about, yung Facebook profile mo, tama? dalawa yung Facebook profile, it's because the other profile are disabled. So sabi mo nga Ah. kanina, which is pagka gumawa ka ng account at na-disabled yung personal, you cannot do. Pero affected yung personal account. But yung business portfolio is okay kasi marami na siyang ad account. Ngayon, can I able to transfer or i-share? Pwede mong i-share dun sa another profile mo, pero hindi mo pwedeng i-transfer. Oo, i-share ko para yung isang new profile, yun yung gagalaw. Hindi, teka Ne- muna. Kahit hindi mo na i-share dun sa new profile kasi pwede mo pa rin namang magalaw doon sa existing profile. It's just that you just need to switch from your personal profile na personal ad account. Pag kinilik mo yung drop down, nakita niyo kanina, kinirate ko yung drop down, naglumabas yung Yeah, lahat ng ad account, makikita mo pa rin naman doon yon. So even though yung personal profile, personal ad account mo is restricted, yung ad account mo na buhay doon sa business portfolio, you can still use it. But have you experienced yung, like for example, you are using a business portfolio ad account and then nagki-create ka ng ads doon pero parang affected pa din yung account? Hindi siya hindi paano affected. Kasi parang ang nagki-create ako ng ads pero no ads ang nakalagay doon. Sorry, if you can open your laptop, Yeah, then we can sayang. see. But anyway, Yeah. yung since na na-disabled yung account, yung personal account na yon, and then nagki-create na ako ng account dun sa business portfolio na ad account, right? Sa may baba na business portfolio. However, napansin ko, pagka nagki-create na ako, no ads na ang nakalagay doon. I don't know if there is may restrictions na mismo yung personal, pero yung pinaka-business portfolio ad account, nakakapag-create pa rin siya. Hindi ko siya masundan. Better talaga ako makita kasi sa laptop. Yeah, But anyway, yeah. Sige, i-message na lang kita regarding on that. No problem. Okay. Sige, go ahead, Miss Charisma. You can share your screen and let's navigate yours. Okay. Yeah. Sir Clarence, Yes, go ahead. I don't know, paano ba share? Dito sa baba, sa Zoom, meron ditong share button. I'm gonna Teka share. lang Sige lang. Teka lang, Sir Clarence kasi ang ilaw dito. So I'm gonna nag-screenshot ako and then I'm gonna share my screen para makita mo kung saan mo siya makikita. Ayan. So ito yung screenshot. Nakita mo na yung screen ko. Binilug siya. Zoom. Yan, sa bandang baba yan, binilugan ko siya ito. Saan siya? Yan. Yung green? Yes, okay. I-click mo yan. So stop sharing muna ako and then try to share your screen. Sorry. Saan ko titingnan? Sa may mismong Zoom na app or Sa Zoom. If sa you're Zoom using na app? or laptop or PC. Meeting, recording, sign in, workplace, drop down.
Ito siya, Ah. kulay green. Why can't I see sa baba, 'di ba? Audio, video, participants chat, react more. Baka more. More, share, Yes. share, ayun. Yes. Okay, kiklik ko yung share. Yes, Oh, entire yan. screen po ang i-share nyo. Yan. Okay. And then, Share. Dalawa yung kiklik yung button. Yung share na button, tapos And- i-click nyo yung entire entire screen, screen and then and then share. share. Yes. Okay. There you go. Yan. Okay, ano pong question nyo dito? Kasi I followed you kasi I watched your previous video. Hmm. Tapos ginawa ko siya. Okay. Hindi ko wala na, hindi ko na alam. Okay, I pahingi ako ng confirm that remote I know control. and trust this user. Okay, approve. Approve. Um, Okay, ganito lang yan, Miss Charisma. Punta ka dito sa personal profile mo. And then, alin dito na page? yung Anaya Aesthetics. Okay, so kiklik mo yan, Anaya Aesthetics. Mapupunta ka na sa Meta Business Suite. Ito na yung Meta Business Suite mo. Mm-mm. Ngayon, para makita mo kung meron kang ads manager or meron kang business portfolio, it's either punta ka ng Meta Business Suite or itong ads manager. Mm-mm. So, i-click natin yan. Okay. Tapos, automatically, normally kasi mapupunta ka sa personal ad account mo. Ito na siya. Alin, yun ang hindi ko maintindihan, Sir Clarence. Wait lang, move ko. Ano, paano ko ba ma-move tong ano to? Okay, ganito ako muna mag-navigate para Ay, hindi ka sorry. malito. Sige. Kasi nakaharang, Sir, ano Sige, move mo yung nakaharang. Kasi remove ko muna yung nakaharang. Okay, Ito. remove mo. Ay, Ayan. paano ko ba ito matatanggal? Ayun, gigilid ko lang. Ayan, okay. Okay. Sige, ako muna gagalaw, huwag mo nang Okay. gagalawin. So, itong account mo, it looks like restricted ito. Meron kang balance. Ibig sabihin na nakalagay doon pay now. Pero pag kinilik mo tong drop down na to, lalabas dito lahat ng business portfolio mo. Meron ka ditong Anaya Aesthetic, Charisma Chanko. Ay, hindi ko nga alam kung bakit ako nagkaroon ng mga ganyan eh. Na-create mo yung business portfolio na yan without you knowing it. Ibig sabihin, accidentally nagawa mo siya. Na-gets? Okay, but yung sa Anaya Aesthetic, kaya I'm sure kaya ako may ganyan because I followed your previous video, but the rest, I didn't know. Okay. One way or another, Nagawa na-create siya. mo siya, yes, without you Mhm. knowing it. Okay. So that's a good thing because you have multiple business portfolio already. 'Di ba? Pwede mo nang gamitin 'yan anything na, 'di ba, magkaroon ka ng car wash business, o di gamitin mo yung pangalawang portfolio, rename mo So, na. pero pwede ko din palitan ng name yan? Yes. Okay. Okay, so these are some of the business portfolio that you have. Down below, yung one ad account, one selected, ito nakikita mo na to, is your personal ad account. Kasi hindi ako gumawa niyan, sir, eh, yung staff ko. Ayan, so meron ka ng portfolio, and then it's up to you. Ito, may mga zero ad accounts. Ibig sabihin, hindi pa nagagawa ng ad accounts to. Zero ad account, zero ad account, zero ad account. Yung central shop, zero ad accounts. Yung meron lang ad account is si Anaya Aesthetic. So if you were to click that one, Anaya Aesthetic, it looks like disabled siya, meron kang balance. So, Okay. so what you can do is, i-click nyo to, hindi, itong Anaya Ads pala, sorry. Anaya Ads, kasi ito nakikita natin personal to eh. Ayun nga, hindi ako gumawa nun kasi kaya hindi ko naintindihan eh. Okay. So, ito na yung dito ka magra-run supposedly ng ads. So, pag diniscard drops ko to, Ayan, hindi ko na alam yan. Yan, yan, dito na-lost ka na magra-run ako ng doon. ads. Hindi Okay, ko dito ka ma-follow magra-run. yung instructions eh. Ayan. So, ito na siya. And kung gusto mo mag-run talaga ng ads dito, click mo tong, kumbaga, tingnan mo yung business settings, itong gear icon. Okay, mapupunta ka doon sa mismong business portfolio. Ayan siya. Okay, so, verify account. And there you go. So, kamukha nung kanina na pinakita ko, dito ka mapupunta. So, makeup@charisma@yahoo.com. Buhay pa tong email na to. Yes. Okay, so mag-send ng OTP yan. So, check mo sa Ano? phone mo kung may pumasok na email. So, Teka ganun lang. lang siya, Miss Charisma, no? So, navigate mo lang, and then I'm sure marami kang business portfolio na pwede mong gamitin sa business po ninyo. Okay? Ano ulit? Teka lang, yung code, teka lang pupunta Papasok ako sa yun dun sa Yahoo email po ninyo. Tapos Yahoo ilalagay po nyo dyan. email, Yahoo. Wala pa.
all emails. Ayan, Facebook. I-ano ko siya. I-forward Yung ko code na nilagay na sinend sa'yo, yun ilalagay mo dyan. 560. Okay, submit. Submit, okay. So yun na, may business portfolio na kayo na pwedeng gamitin. Tapos nandito yung ad accounts na yon, yung kanina na nakita nyo, ito yun. So i-click lang natin, open in Ads Manager, yun, napupunta na kayo sa Ads Manager ng business portfolio na yan. Make sense? Okay na. Okay. Alright? So Okay. hopefully So, tama yung ginawa ko? yes, tama na yan. Tama yun yung ginawa ko. Dito kayo magrara ng ads. So by day 3, by Create. Wednesday, mag-create Mm-mm. tayo ng ads. So ipapakita ko sa inyo paano gawin yung ads. Okay? Yes, yes. Thank you Okay. so much. You're welcome. So tomorrow, guys, we'll be seeing each other at 7:30 p.m. I'll be sending you another email. Just give me like 30 minutes to render the recording for tonight's session, and then I'll be seeing you guys the instructions on how you can be able to access your dashboard. Okay? Maraming salamat, guys, for joining tonight, and I'll be seeing you tomorrow again at 7:30 p.m. Thank you so much and have a good night. Bye-bye.